Ayong gabi alang kanatong tanan mga igsuon. Welcome sa ato ang daily dose of the Word of God. Another night na kita mag-uban alang sa pagtuon sa pulong sa atong buhi nga Dios. So mga kaigsunan ato kining sugdan pinaagi sa usa ka awit. Magapangita ka sa nangawala, gikan sa ilang sala sa gupa. Ang mga nasayop imong ligonon, dunay gamhan ng Hesus muluwas. Magapangita ka sa nangawala, maluoy si Jesus siya muluwas. Bisan way pagtagad ang mga tao, siya naghulat nga mudlawat sila. Hangyoon mo sila uban sa gugma, kung may pagsalig dawaton sila. Magapangita ka sa nangawala, maluoy si Jesus siya muluwas. Magapangita ka sa nangawala, ang Diyos mo hatag kanimo kusog. Daghan mo na sila sa iyang dalan, tudloy nga si Jesus muluwas. Magapangita ka sa nangawala, maluoy si Jesus siya muluwas. Amen. Thank you for that wonderful song. And ang Amen. text tonight mga kaigsunan is found in 2 Corinthians chapter 2 verse 14 down to verse 15. But kaganiha, while I was reading my Bible, I have noticed nga dili na to maayo kayo masabtan ang verses 14 to 17 if we will not consider the entire second chapter sa 2 Corinthians mga kaigsunan. So this text, I have already taught you this again and again kaniadto because murag hapit naman ta mag 2 years kapin na kita nagauban sa ato ang Bible study mga kaigsunan. And I have already taught this text. But tonight, the Bible will never fail us to really show nga daghan kay tag mga butang mas masabtan og mas makita pa mga kaigsuonan sa pulong sa Ginoo. So, allow me to read to you verse 1 paingon sa verse 17 for us to see the greater context sa ato ang text mga kaigsuonan, and we will see the difference. So 2 Corinthians chapter 2, the Bible says, verse 1, "But I determined this with myself, that I would not come again to you in heaviness. For if I make you sorry, who is he then that maketh me glad? But the same which is made sorry by me. And I wrote the same unto you, lest when I came I should have sorrow from them of whom I ought to rejoice, having confidence in you all, that my joy is the joy of you all. For out of much affliction and anguish of heart I wrote unto you with many tears, not that ye should be grieved, but that ye might know the love which I have more abundantly unto you. But if any have caused grief, he hath not grieved me, but in part, that I may not overcharge you all. Sufficient to such a man is this punishment which was inflicted of many. So that contrariwise ye ought rather to forgive him, and comfort him, lest perhaps such a one should be swallowed up with overmuch sorrow. Wherefore I beseech you that ye would confirm your love toward him.
For to this end also did I write, that I might know the proof of you, whether ye be obedient in all things. To whom ye forgive anything, I forgive also. For if I forgave anything, to whom I forgave it, for your sake, forgave I it in the person of Christ. Lest Satan should get an advantage of us, for we are not ignorant of his devices. Furthermore, when I came to Troas to preach Christ's gospel, and a door was opened unto me of the Lord, I had no rest in my spirit, because I found not Titus my brother. But taking my leave of them, I went from thence into Macedonia. Now thank be unto God, which always causeth us to triumph in Christ, and maketh manifest the savour of his knowledge by us in every place. For we are unto God a sweet savour of Christ in them that are saved, and in them that perish. To the one we are the savour of death unto death, and to the other the savour of life unto life. And who is sufficient for these things? For we are not as many which corrupts the word of God, but as of sincerity, but as of God. In the sight of God speak we in Christ. Magampo ta. Aman nga langit nun, Ginoo, we need you, Lord, to bless and empower us. We need you, Lord, to help us to understand the text before us karon, Ginoo. Pagka tamis kay Ginong Dios nga masayra na mo, may bawaan na mo ang sitwasyon sa early church kaniadto, Ginoo, and we can learn from them. Salamat, Ginoo, sa imong kaayo, sa imong gugma lang kanamo. In Jesus' precious name, gipangayon namong tanan. Amen. Amen. So again, maayong gabi sa ato ang tanan mga kaigsuonan. Welcome sa ato ang daily dose of the Word of God. Another night na kita mag-uban alang sa pagtuon sa pulong sa atong Ginoo. Now, ato ang text na to ang i-consider karon mga kaigsuonan is verse 14 down to verse 17. Okay, so excuse me, paliog ko mute sa katong ay iro kay nagausig ang doggy. So can you please mute sa imuhang kuan para dili na to madunggan ang iro. Okay? So ato ang text mga kaigsuonan is specifically in verse 14. Okay, so napagyapon ang dog. Kaginsa nang nairo. Okay, salamat. Okay? So verse 14 down to verse 17 ang ato ang text in 2 Corinthians mga kaigsuonan. And now, di ba kung tanaw nimo ang verse 14, now thanks be unto God which always causeth us to triumph in Christ. Now the question is, what kind of triumph it is? In context, because mag-ingon kag triumph, daghan kay tagkadaugan nga maabot sa tong munahuna mga kaigsuonan. Di ba kadaugan sa tong kaluwasan, kadaugan sa tong kinabuhi, kadaugan sa panglawas, kadaugan sa gikan sa sala. You see? So there are a lot of triumph and victory that we can experience in our life. But when we are reading a letter, we must always put words in its context, because context will determine the meaning of a word. Now, in context, what does it mean kaning triumph diri mga kaigsunan? Now, first of all, the word triumph nga gigamit ni Apostle Paul is triumbiolo. Triumbiolo. So kani nga triumph means to lead one as a prisoner in a triumphant procession. So mura kag iparade kaning triumph diri, it means nga iparade ka, to lead around, to make show. Ipadayag ka sa mga katawhan sa palibot, ipakita ka sa tibuok kalibutan, you will be a show, you will be an example, you will be in a parade. So muna nga triumph ang gigamit ni Apostle Paul mga kaigsunan. And in what context? Kung saan nga kadaugan? Now if you would go back sa chapter 2, and even in the whole story between the Apostle Paul and Corinth, ato makitaan mga kaigsunan nga makita nimo kung unsa ni nga triumph ang gihisgutan ni Apostle Paul mga kaigsunan. Now, actually sa Corinth na ay upat ka letter nga gisulat si Paul. 4 letters tanan ang gisulat ni Paul mga kaigsunan. Actually, ang 1 Corinthians is ang second letter nga gisulat ni Paul, og ang 2 Corinthians is actually the 4th letter nga gisulat ni Paul. Ang first ug ang third letter
wala ta kabalo og asa na mga kaigsuonan. Now ato makitaan nga naay grabe dako kay nga issue si Apostle Paul diri sa Corinth karon. Grabe ang issue ning simbahana kay naay mga false prophet na kasulod, naay immorality within the fellowship, naay mga cliques and gangs, mura bitaw ganang grupo-grupo sila, division ang kaning Corinth. Naapoy daghan kay mga grupo nga nagafollow kang Apollos, nagafollow kang Paul, nagafollow kang Peter, o ang uban pud nagafollow kang Jesus Christ in division to others. So when you claim that you followed to Jesus Christ, but as a result, you are dividing yourself from the church, di po na siya maayo. Because Christ will unite us in truth. Now, ato makitaan mga kaigsuonan, nga grabe ang problema ani nga church. That's why, when the Apostle Paul visited again this church, wa siya padayon na. Ang dagan kasi pasangil kang Paul mga kaigsuonan. Gipasangin lang nila si Paul, nga si Paul kuno, kwarta lang daw ang iyang giapas nganong nangalagad just Ginoo. Si Paul kuno di daw kabalo muwali. Si Paul kuno may lang kuno sa sulat pero sa istorya kuno luya kuno siya. So daghan sila mga pasangil kang Paul. Si Paul kuno false apostle. Unya pag abot ni Paul didto wala siya pakapiha didto. Pertin niyang luya, wa siya pansina. Gitabuyan just mga katawhan sa Corinth. That's why prior to this letter mga kaigsuonan, prior to this letter kaning 2 Corinthians, because as we know, it is the fourth letter, napay severe letter nga gipadala si Paul. Meaning grabe kay niyang kasuko, iyag yung tagaan gid og sharp rebuke ang kaning mga taga kuan mga kaigsunan, taga Corinth. And afterwards, in this letter, Paul was planning to visit them again. Nganuman, tungod kay there was in news gikan sa iyang kauban nga Paul, ang imo karon nga letter, the severe letter was effective. There was reformation na hitabo sa Corinth. We can now go back to them. You see? But before niadto si Paul didto mga kaigsunan, nag-send siya sa letter daan to prepare them sa iyang coming ug morning 2 Corinthians. Now, ato makitaan sa chapter 2 na ay issue diri nga nahitabo mga kaigsuonan, di ba? Tanawon nimo mga kaigsuonan no, si Paul ngon pa niya nga I don't want to visit you and to make you sorry. Tagaan mo og tagaan mo og mga kasakit, di ba? In verse 1, but I determined with myself that I would not come again to you in heaviness. So di na ako mobalik sa inyo din nga na ay sakit sa dughan in heaviness, ingon pa ni Paul. So nay problema di na ako mobalik din ang ni problema. Aya ako mobalik sa diha nga okay na ang tanan, na plaster na ang tanan. That's why gisulat ning 2 Corinthians. You see, yun kita nimong picture mga kaigsuonan ang sitwasyon sa early church diri sa Corinth kaniadto. Now, in this chapter, naay mga nakasala mga kaigsuonan nga girebuke ni Paul previously, and as a result the whole church karon rebuked that person, di ba? Now ato makitaan mga kaigsuonan nga when you attack one member of a church, actually you attack the whole. Usahay manggod kani bitaw sa simbahan na mga libak-libak, na mga away-away, wala nila na realize nga ang simbahan is a body. Hilabtan nimong isa, gilabtan nimong tanan. Gilabtan nimo ang lawas, gilabtan nimong ulog, ang ulo si Kristo Jesus. You see, that's why nga naay mga internal conflict sa simbahan, naay mga simbahan nga magdinaotay pagka wag pulos ana mga kaigsuonan, wag gyud ayos tanang way ayo. It's not church-like and Christ-like mga kaigsuonan, di ba? It really saddening, nakasakit kay dughan that there are Christians who are attacking other Christians. There are believers who are trying to criticize other believers. They don't realize that they are within a body. They are of the same body, and if you attack the body, you attack the head, which is the Lord Jesus Christ. You see? That's why dapat may paghiusa mga kaigsuonan. It's really, really heartbreaking when churches divides. Because dili ta na siya mahimo o dili ta na siya dapat mga kaigsuonan. But ato makitaan, in this Corinth, na ay problema within the church in which nga gi-address ni Apostle Paul. And when the Apostle Paul address, atong makitaan mga kaigsuonan nga nasettle na kay ang tanan nga mga member simbahan nagpatuo kang Apostle Paul.
Okay? Nagpatuo sila kang Apostle Paul, mga kaigsunan. Now remember this, kung tanawin mo ang Bible, inani ang prinsipyo sa Bible, mga kaigsunan. And we need to learn this. And I hope a lot of church members will really learn this. In Hebrews chapter 13 and verse 17, look at this. Obey them that have the rule over you, and submit yourselves, for they watch for your souls as they that must give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable unto you. Now look at this. Ang sugo sa Ginoo, that we must obey and submit to them who have rule over you or over us. Now, in that context, aton makitaan nga ang naay rule over the church beside God is the pastor or the elder of the church, mga kaigsuunan. Now, ang sugo sa Ginoo, submit. And we praise and thank the Lord, ang mga taga-Corinth, when the Apostle Paul rebuked that specific person nga wala ipanganlan, ang tibuok nga mga taga-Corinth is ni agree sila o ni follow sila kang Apostle Paul, ni submit sila. Now, listen carefully, mga kaigsuunan. When it comes to submission, when in matters of doctrine, nga ang imong pastor is nilihis ng doctrine, so that's another story. You need to stand your ground because it is better to obey God rather than man. But mga kaigsunan, in matters of practices, in matters of internal issues sa simbahan, you must always submit to your pastor even though you disagree. Again, even though you disagree, you must submit to your pastor. Even though you think that the decision is wrong, you still need to agree. Ngano man na, pastor? Tanawa ha? Klarohon na ito kayo. Ang sugo sa Ginoo, submit. Now, if you only submit, if you agree with the decision of your pastor, it's not submission at all. Dili na sa submission. Unsa may tawag na, you are only submitting to yourself. Kay ni agree ra ka, ni obey ra ka, kung ni angay og ni uyon ka sa desisyon. So meaning, dili gyud mismo ang pastor ang imong gisubmitan, dili gyud mismo ang pastor ang imong gi-follow, you are just following yourself. You see, because true submission, mga kaigsunan, whether you agree or not, you follow and obey because ang sugo sa Ginoo, submit. Okay? Now again, not in matters of doctrine or dogma. Kaya in matters of dogma, it is better to obey God rather than man. So magbulag-bulag tas pastor kung ang pastor is nilihis nas doktrina. Pero if only matters of eternal affair, problema sa unsang problema within the church, mga kaigsunan, nga walay labot ang doktrina, kinahanglan nga mo obey ka, mga kaigsunan. And all of those people nga nibiya sa simbahan because of their disagreement sa ilang pastor in eternal affairs, those people were mistaken and those people are wrong and they will answer God afterwards. And I hope they will understand that. Bunga na siya sa mga taong digatuon sa pulong sa Ginoo. Now, going back, mga kaigsunan, ang naitabo karon sa verse 5, sa atong text, going back in 2 Corinthians chapter 2, atong nakitaan, mga kaigsunan, nga katong tao nga girebuke ni Paul, naghambol daw na. Ni kuana ni murabitaw siya og ni submit na siya, nagbag-o na siya. Ang giingon ni Paul, but if any have caused grief, he hath not grieved me, but in part that I may not overcharge you all. Sufficient to such a man is his punishment which was inflicted of many, so that contrariwise ye ought rather to forgive him. So si Apostle Paul, sa diha nga nabalitaan niya nga nagbago na, sa diha nga nabalitaan niya nga nagrepent na, dawata na, pasayloan na siya, sumala pa ni Apostle Paul, mga kaigsunan. You see? Now, nga naman, ingon pa ni Apostle Paul, so that, verse 11, lest Satan should get an advantage of us. Kay within the fellowship, mga kaigsunan, kung dili pud ta mapinasayloon sa mga igsuon nga naghinulsol na, Satan will take advantage of us. Kaya nga naman, pag naay disciplinary action nga himuon ang simbahan sa usa ka membro, mga kaigsunan, ang may tabuan na, ang katong maong tawhan na sakyan sa panuway, imbis nga magrepent, mugahin na noong kasing-kasing, imbis nga balik simbahan, mupalayo na noon. You see, kunya na po yung mga tao nga nag-rebuke,
mahimo po silang sobraan ka stricto nga mura na po sila perpekto. So mo na ang disadvantage mga kaigsunan. That's why Apostle Paul said, if that person repent and go back to God, everybody must forgive and accept him again in the fellowship. Mauna karon ang gisugo ni Apostle Paul, mga kaigsuunan ngadto kanila. Okay? Now, so there must be forgiveness and there must be process. Mauna, ang mga leadership sa simbahan, o ang pastor pod, o ang mga membro simbahan, we must be sure that the person that we are rebuking is truly part of the church. Kaya nga naman, kung imong i-rebuke ang usa ka tawo mga kaigsunan nga dili pag yun siya tinuod nga part sa simbahan, mura ra nimo siya og gipahawa pero wala pa siya labot. Mura ginana ba? Mura bitaw kog naglinya bitaw kay tagaan magbugas. Unya ana ka kapuya oy inita kay diri oy, maulit na lang ko. So ato pa wa ka natagaan, pero wa ka kabalo in the first place, wa day ka nalista. Mura inana nahitabo mga kaigsunan na ay mga tao nga they are going with the church but they are not yet saved and they are not yet truly member of the church. Mauna, pag-rebuke sa pastor, ang nahitabo, nibiya sila simbahan pero wala pagid sila tinuod na uban na simbahan. That's why, we pastors, ang mga pastor, mga kaigsunan, we tend to be very, very strict. Adtong mga tao nga faithful kay simbahan nga kabalumi, nga part na gid sa simbahan, kabalumi, nga gitawag nga saved na gid siya. We became very, very strict to them because we know, bisan pag disiplinahon na mo, ni di gid mo biya, nga naman tinuod ni siya. O katong mga tao nga tanaw na mo nga muraog, wa pa gyud ni nakaangka simbahan, di pa gyud tinuod nga luwas, kinahanglan pa gyud maluwas. So we tend nga try to understand and try to show them grace mga kaigsunan. Nana ang sistema muna nga walay pabor-pabor ang pastor mga kaigsunan, pero natay gitawag nga discretion o wisdom gihatag sa Ginoo. I hope that you would understand that. Now, ato makit-an mga kaigsunan, pag ingon ni Apostle Paul karon sa verse 14 ato tatong text, mo tong background, thank be to God which always caused us to triumph in Christ, meaning within all those trouble, katong problema ni Paul sa simbahan, nga naay mga immoralities, unya pagkahuman mga kaigsuonan, naay mga conflicts, unya pagkahuman, naay mga division, naay disiplina, at the end of the day, naay reconciliation nga nahitabo, at the end of the day, nibalik, na-restore, napasaylo, naay forgiveness, naay triumph. Nga naman, kay within the conflict, within the problem, within the trial and trouble, wala sila nibuhi sa Ginoo. They deal with the problem nga wala ni hawa sa Dios, nagpabilin sa Dios while dealing the problem. That's why God gave them triumph through the Lord Jesus Christ. So nakuha na nimong punto, morning triumph diri mga kaigsunan. And in Biblia, and make it manifest the savor of His knowledge by us in every place. Look at that. So pinaagi sa ato mga kaigsuunan, the savor of the knowledge of Christ will be manifest to every place, will be manifest to the world. So, kung naay mga problema ang simbahan mga kaigsuunan, unya nasulbad pinaagi sa Ginoo o pinaagi sa grasya sa Ginoo kang Kristo mga kaigsuunan, atong makit-an that the knowledge of the Lord Jesus Christ will be manifested to every place. Kay kita karon ang nahimong example kung unsaon pagdisiplina sa Ginoo ang iyang mga anak, kung unsaon pagplaster sa Ginoo ang mga anak, kung unsaon pagrestore sa Ginoo ang mga nakasala. So we will become an example to every place mga kaigsunan. So atong makit-an nahimo maning dungog-dungog sa tibuok Korinto ang nahitabo aning kaning maong tawo mga kaigsunan. If you wanted to know specifically, in 1 Corinthians chapter 5, motong nahitabo dito, kamo nalay basa. Okay? Now, ato makit-an mga kaigsunan, more likely, the person nga nakasala sa 1 Corinthians chapter 5, this is the person in 2 Corinthians chapter 2. Now, ato makit-an mga kaigsunan, it became a public spectacle, kabalo ang even unbelievers. Pero, nakit-an sa mga unbelievers na katong maong tawhan na napasaylo ug na-restore sa church. So nakita nila ang grasya sa Ginoo, ang pagkamaluluyon sa Ginoo ug ang mapinasayloon sa Ginoo. So the knowledge of Christ was manifested through us by us having problems, solving it, division and restoration, naay panag-away, naay pasiguli. So nakit-an sa tibuok katawhan ang gahom ug grasya sa Ginoo pinaagi kanato. But may problema mga kaigsunan. May problema, tanawa. Verse 15. May problema. For we are unto God a sweet savor of Christ. So, to God, we are a sweet savor of Christ.
Humot kay ta para sa Ginoo. Katong mga nanghitabo sa tuwa, mga trial nga nasulbad, humot kay pas Ginoo. In them that are saved. Okay? So, humot as Ginoo at the same time, humot pud ang mga panghitabo sa mga tao nga gakaluwas or mga nangaluwas. Now, ato makitaan mga kaigsoon pananglitan. Sa simbahan, na ay conflict, na ay problema, unya pagkauman katong problema, nasulbad, katong nag-away, nagkatibulaga ay, na ay reconciliation within the church, so piting humuta, grabing kalipay, grabing victory mga kaigsunan. So those who are truly saved, katong mga tinuod nga luwas, ay grabe gid kay ilang kalipay. But look at this, in them that are saved and in them that perish, katong mga di luwas. Ngano man, to the one we are the savor of death unto death, and to the other the savor of life unto life, and who is sufficient for these things. Look at this mga kaigsunan. Okay? Look at this. Tanawang naitabo. So na ako yung mga tao nga maglantaw sa sitwasyon nga savor of death unto death, baho kay para sa ilaha. Na po yung mga tao naglantaw nga savor of life unto life, humot kay para sa ilaha. Baho kay para sa mga unsaved, humot kay para sa mga saved. Now look at this, tanawa mga kaigsunan. Ang mga tao nga unsaved, pag masipyat ang Kristohanon, ang ilang makitaan ang sala ra nimo. Muna'y nakapait. You see, grabe ka ka-faithful sa Ginoo. Domingo simba ka, hapon simba yapon ka, pagka Wednesday simba ka, masipyat lang kagamay. Gamay lang nga sayop mga kaigsunan. You see, gamay lang kaayo nimo nga sala. Mo ano rin to imong mga silingan, imong mga kinsabay mo mga kailan, nasipyat lang kagamay. Mo ano sila nga, sige simba niya pagkahuman ang batasan way pulos. Sige pangalagad sa Ginoo niya murag hapon. You see? So mga kaigsunan, ang mahitabo, to those who are perishing, what is happening with Christians is something death unto death. Kaya ang ilang nakitaan, ang kamatayon lang sa daang pagkatao. O ang imong makitaan mga kaigsunan, ang kamatayon lang sa daang pagkatao sa Kristohanon, baho gyud kay na para sa imuha. Wa gyud nay pulos para sa imuha mga kaigsunan. That's why you can understand those people who are not yet saved, baho kay para sa ilaha mga kaigsunan. Ang sitwasyon, tanawa raw nahitabo, na ay nakasala sa chapter 2. Sa chapter 5 ang kasanon, na ay sa 1 Corinthians, grabe ang sala dito. So, pagkakita sa mga unbelievers, it was something a savor of death and of death, baho kay para sa ila. Mauni Kristohanon, mauni mga nagtuok ang Jesus Christ, pagkaway mga batasan, lain kay mga kinaiya, mo to ilang nakita. You see, those are the only things they can see. Mauna, it is savor of death unto death. Kaning issue sa chapter 2 atong gibasa ganina, atong explain ganina, nakita na witness sa mga unbeliever, grabe kaway pulo sa ilaha. Pero those who are saved, katong mga nangaluwas, na witness nato ang problema, na witness nato ang kamatayon sa old man, pero wala nagpabilin sa kamatayon, na witness pod nato ang pagtubo sa bag-ong kinabuhi nga naa kang Kristo Jesus. That's why dili na nimo mapansin ang kabaho sa kamatayon. Ang imo lang makitaan mga kaigsunan is ang fragrance sa bag-ong pagkatao. You see? Kabantay ka ng mga bata bitaw nga bag-ong nga tao. Kana bitong putos-putos ba? Naagid sila yung fragrance nga lahi gid mga kaigsunan nga baby kay humot kay ang baby. So atong nakitaan mga kaigsunan nga para sa mga tao nga saved, para sa mga tao nga regenerated, ang ila karong masimutan, ang ila karong makitaan ang kahumot sa bag-ong kinabuhi nga naa diha kang Kristo. That's the reason why. So karon atong balikon sa sitwasyon sa chapter 2. Sa chapter 2 mga kaigsunan, na ay disiplina, na ay nakasala, na ay grabe kayo ang hinilakay nila, grabe ang hilak ni Paul, grabe ang hilak sa mga taga-Korinto, pero ang nakitaan sa mga Kristohanon, dili katong paghilak, dili katong trouble, dili katong kasakit. Ang nakitaan sa mga Kristohanon nga tinuod nga luwas, kadtong restoration, kadtong forgiveness, kadtong kinabuhi nga nitubo pag-usab. Mauna nga humot kay para sa ila. Pero katong mga unbeliever, katong mga dili tinuod nga part sa simbahan, ang ilang nakitaan, ang paghilak lang, ang kasakit lang, ang kadaot lang, maunang critical kay sila, maunang daotan kay ilang mga istorya, maunang di gyud sila, dili gyud nila makitaan ang advantage ug kaayo sa maong mga butang. You see? That's the reason why mga kaigsunan. Now, ato karon gitawag makita ningon pa ni Paul, who is sufficient for these things. Kinsa may ego aning butanga, grabing obligasyon na nga nakapatong sa ato, di ba?
We are the examples for the unbelievers and for the believers. So grabe nga obligasyon. Mauna nga di ta magsalig sa tong kaugalingon. Walay taong Kristohanon nga makaingon nga nakaya na ako ni because maayo ko no. Muna giingon pa ni Paul kung padayon nimo pagbasa mga kaigsuonan ang gitawag nga giingon sa pulong sa Ginoo who is sufficient on these things. Ang tubag walay sufficient mga kaigsuonan. Chapter 3 verse 5 to 6 ingon pa ang pulong sa Ginoo sa 2 Corinthians chapter 3 verse 5 to 6. Not that we are sufficient of ourselves to think anything as of ourselves, but our sufficiency is of God. Our sufficiency is of God. So, nahimo lang tang takos, o nahimo lang itong makaya ang mga butang, pinaagi lang sa Diyos. You see? So, ato makita ni inana mga kaigsunan. Now, kung wadto ka sa verse 17, look at this, importante kayo. Ingon pa ni Paul, for we are not as many which corrupt the word of God. What do we corrupt ang word of God? Look at me. As I tell you the word of God karon. Have you na-sense ba nimo nga na ako ginatambunan sa pulong sa Ginoo? Wala. I am telling you all truth. Walay lipod-lipod mga kaigsunan. It's very very sad to say nga mauni na ay nahitabo nga inani sa early church, and it's very very sad to say that it is still happening in our time today. Pero yung pulong sa Ginoo pa ni Paul, we are not as many which corrupt the word of God. Wala na to gikorrupt ang pulong sa Ginoo. We tell people the truth. We tell people kung unsang tinuod nga nahitabo mga kaigsunan. We tell people kung unsang giingon sa pulong sa Ginoo. You see? But as of sincerity, but as of God, in the sight of God, speak we in Christ. You see? So mga kaigsunan, we must be sincere. We must not manipulate people to do things. We must show the word of God, expound it, and let the people hear, and let the Spirit work in their lives. Inana dapat ang pagtuon sa pulong sa Ginoo mga kaigsunan. Tanawon nimo ang 2 Corinthians chapter 4 verse 1 and verse 2. The Bible says, if you're there, therefore seeing we have this ministry, ingon pa ni Paul, as we have received mercy, we faint not, but have renounced the hidden things of dishonesty, not walking in craftiness, nor handling the word of God deceitfully, but by manifestation of the truth, commending ourselves to every man's conscience in the sight of God. You see? So we are trying to really commend ourselves in the sight of God, nilimpit ang konsensya. Walay malis, walay gidugang, walay gikulang. Tibok, unsay giyong sa Biblia, then be it. Inana mga kaigsunan ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. Another verse in 2 Peter chapter 2 verse 1 paingon sa 3. 2 Peter chapter 2 mga kaigsunan, unsay giingon sa pulong sa Ginoo. 2 Peter chapter 2 1 to 3. But there were false prophets also among the people, even as there shall be false teachers among you, who privily shall bring in damnable heresies, even denying the Lord that bought them, and bring upon themselves swift destruction. And many shall follow their pernicious ways. Di ba? Sakit malandong no? Simbahan bitaw mga kaigsunan, og nay isa ka book magrebuilde, matingala ka, daghang mosunod. Ngano man, many shall follow their pernicious ways, the Bible says. By reason of whom, look at this, the way of truth shall be evil spoken of. So tungod sa ilang mga binuhatan, ang simbahan, ang pamaagis kay matuuran, ang maayong balita, malibakan na noon. Ang simbahan, malibakan na noon tungod silang binuhatan. You see? But mga kaigsunan, as we can see, it will become savor of death unto death to them that are perished. You see? Now, verse 3, and through covetousness shall they with feigned words make merchandise of you. You see? Himuon lag pangwarta ang pagpangalagad sa Ginoo. Very very bad mga kaigsunan. Nga himuog pangwarta ang pagpangalagad sa Ginoo. It must not be like that. You see? Now, whose judgment now of a long time lingereth not, and their damnation slumbereth not. You see? With feigned words, nagbabulak-bulak nga mga istorya, pagapugapo nga istorya, pangumbinsi sa imuha. Kanya pagauman, ang ila rin giapas nga makatabang ka sa ilaha. Ay, galigson ho. We will preach the word of God as what it is. Na walay dugang, walay kulang mga kaigsunan. I hope by the grace of God, ato ka nang gitawag nga ipakita. And remember, nga
ikaw ang imong kinabuhi igsoon himuon nga example sa Ginoo. You see? So we are not sufficient ani. You can become a savor of death unto death sa ubang mga tao, savor of life unto life sa ubang mga tao. That's why nga kay ang atong mga wrongdoings di ay pwede mahimong kapandulan sa uban. Mag-amping gyud ta, dili ta makasala. Mag-amping ta nga mahimong matarong atong mga kinabuhi isip mga Kristohano nagsunod kang Kristo Jesus. And ato makit-an if there will be troubles gid nga mahitabo, there will be problems mahitabo, we must be ready to be reconciled and forgive. If God would grant repentance to those person involved. So mga kaigsuonan, ang mga nakasala ug ang mga dili mo pasaylo, they are the same. Way kalahian. They are the same kalaban sa Ginoo. So mga kaigsuonan, I hope by the grace of God. Dili ni siya sayon. It's very very hard. Di ba pananglitan karon ay naghimog issue sa imo ha. Naay naghimo-himog istorya nimo. Nya pagkahuman naghinulusol kunuhay. Unya nagyon ang Ginoo pasayloon, di ba lisod kayo? Mo na kaingon si Paul, who is sufficient for these things? Lisod ani oy. But our sufficiency is of God. Dangop tas Ginoo, Lord, di nako kaya Ginoo, pero kaya nimo. Kaya nimo. So do it for me. Do it for me and do it through me, Ginoo. So igsoon, it doesn't make sense sa imuha karon ang pulong sa ginatong gistoryahan if you are still perishing. Wala ni ayo para sa imuha kung paingunay pa kag impierno. So igala, allow this message to have a new meaning sa imuha. Be saved today. Dawata si Jesus Christ nga mahimo nimong Ginoo ug manluluwas kay namatay sa tungod sa imong mga sala, gilubong na banhaw para ikaw matarungon. Believe on the gospel. Repent of your sin, biyain na imong mga sala ug kopti si Jesus. Kay ikaw iyang luwason karon igsuon. Salamat sa paminaw sa kaawit alang tanan. May dako nga sugo nga nadunggan tadalon mo ang suga. May mga makasasalang luwason dalon mo ang suga. Ang maayo nga balita niya sa tanan ipadala. Ang maayo nga balita niya sa tanan ipahayag. Atong nadunggan ang pagtawag sa Dios dadon mo ang suga. Kinabuhi ta itugyan kang Jesus ug isang yaw siya. Ang maayo nga balita niya sa tanan ipadala. Ang maayo nga balita niya sa tanan ipahayag. Pangayoon ta ang grasya ni Jesus sa pagsangyaw niya. Og hinaot ang kadasig ni Kristo maangkon sa tanan. Ang maayo nga balita niya sa tanan ipadala. Ang maayo nga balita niya sa tanan ipahayag. Let's pray. Amen. Thank you for that. Let's pray. Aman nga langit nun, dalaygon ka sa walay katapusan. Thank you Lord sa wisdom nga imong gihatag sa matag usa karon to see things from your word, and to really see it the way Apostle Paul wrote it, Ginong Dios. And pray, Ginong Dios, nga ikaw hatag o mga pagtulunan ng pabilin sa mga kasing-kasing gikan ni ini, Ginoo. Help us to really understand your word, Ginoo. And continue to bless ang amo ang online Bible study nga mahimo gid kini Ginoong Dios nga makahatag pag mga mura nga panalangin
ug more nga grasya Ginoong Dios. Salamat sa imong kayo Ginoo. Thank you for the way you will bless and empower this Bible study Ginoong Dios. And thank you Lord for always allowing us to have wisdom. Thank you sa imong pag-uban. Thank you sa kaluwasan sa ngalan ni Jesus. Gipangayon namang tanan. Amen. Salamat ug maayong gabi sa atong tanan. Salamat, Pastor.